Si Damian ay isang successful na advertising executive na nasa kanya na ang lahat tulad ng pera, kapangyarihan, at kahit sinong babae na gusto niya, pero masama ang ugali niya dahil tinatrato niya lang na parang laruan ang mga babae. Niloloko niya ang mga ito para mapalapit sa kanya at pagkatapos ng isang gabi ay binibigyan niya ng mamahaling regalo para hindi na siya guluhin at tuluyan na siyang mawala sa buhay nila. Habang nasa isang business party sila sa private island, naglalaro lang ng golf si Damian habang ang boss niyang si Fred ang nakikipag-negotiate. Gustong kunin ng CEO ng Guinness ang kanilang agency pero may kondisyon ng board nila na kailangan may sapat na female representation ng kumpanya, at wala kahit isang female creative director si Fred kaya nagalit ito. Biglang sumingit si Damian at sinabi na outdated ang impormasyon dahil may bago na silang female creative director na na-hire last week. Pagkatapos ng meeting, tinanong ni Fred kung bakit ngayon lang niya nalaman iyon at doon umamin si Damian na nagsinungaling lang siya at maghahir pa lang sila pagbalik nila. Imbes na magalit ay natuwa pa si Fred at nangakong gagawin siyang CEO kapag nag-retire na ito. Agad tinawagan ni Damian ang assistant niyang si Ruby at pinakuha ang listahan ng mga babaeng creative sa kumpanya. Habang binabasa ni Ruby ang mga pangalan ay pinili lang ni Damian ang unang pangalan para mabilis matapos. Samantala, si Alex naman ay naiwang mag-isa sa office dahil umalis ng maaga ang ibang creatives para magpunta sa pub kaya siya ang pinagtapos ng mga trabaho nila. Nilapitan siya ni Ruby at sinabing may meeting siya kay Damian kinabukasan dahil may promotion siya, pero hindi sinabi ni Ruby na random lang ang pagkakapili sa kanya. Napaiyak si Alex habang niyayakap si Ruby dahil 20 years na siya sa kumpanya at naging mahirap para sa kanya ang bumalik sa trabaho matapos mag-leave noon para alagaan ang anak niya, lalo na dahil puro bata na ang kasama niya ngayon sa office. Kinagabihan, tinawagan si Damian ng nanay niya at nagkunwari siyang hindi niya nakalimutan ang birthday nito at sinabi niyang papunta na siya sa dinner party. Ang totoo, ang regalo lang niya ay binili rin ni Ruby para sa kanya ng advance. Pagdating niya sa bahay ng pamilya niya ay masayang sinalubong siya ng nanay niya pero halatang hindi excited makita siya ng tatay niya at ng bayaw niyang si Chris. Kitang-kita rin na wala siyang koneksyon sa pamilya niya dahil mabilis niyang iniwasan ang mga pamangkin niya. Samantala, si Alex naman ay nagde-dinner kasama ang anak niyang si Charlie na nagkukwento tungkol sa tatay niyang nakikipag-date na ngayon sa mas batang babae. Sinabihan din niya ang nanay niya na matuto itong ipaglaban ang sarili niya. Kahit hiwalay na ang mga magulang niya ay sobrang close pa rin nilang mag-ina. Kinabukasan, nakita ni Alex si Damian sa lobby at agad niya itong kinausap pero dahil hindi siya kilala ni Damian ay inisip nitong may gusto lang sa kanya ang babae kaya kinausap niya ito na parang lumalandi habang si Alex naman ay inosenteng iniisip na tungkol lang iyon sa trabaho. Pagkatapos nilang maghiwalay sa elevator ay nakipag-flirt ulit si Damian sa matagal ng receptionist na si Felicity na 23 years nang nagtatrabaho roon. Pagdating niya sa office ay dinala ni Ruby si Alex at doon lang na-realize ni Alex na hindi pala siya kilala ni Damian. Agad itong nagpanggap at kinongratulate si Alex sa promotion habang sinasabing siya mismo ang pumili rito. Pagkatapos noon ay dumalo sila sa creative meeting para pag-usapan ang bagong campaign ng Guinness dahil gusto nilang mas dumami ang babaeng customers nila. Ipinaliwanag ni Damian na isinama niya si Alex para makatulong sa female perspective pero nang ipakilala niya ito ay hindi niya alam ang apelyido ni Alex. Nagsimula nang magbigay ng ideas ang mga lalaki pero puro sablay ang mga ito dahil ang tingin nila sa gusto ng mga babae ay puro stereotypes na para talaga sa mga lalaki kahit pinapalabas nilang pambabae ang mga ito. Gusto sanang magsalita ni Alex para itama sila pero hindi siya binibigyan ng pagkakataon na magsalita kaya napilitan na lang siyang ngumiti at sumang-ayon para hindi mawala ang trabaho niya. Pagkatapos ng meeting ay agad nilinaw ni Damian sa isang creative na hindi naman talaga kukunin ni Alex ang trabaho ng kahit sino dahil nandyan lang ito para masabing may female perspective sila. Narinig iyon ni Alex kaya agad niyang kinontra si Damian pero imbes na mahiya ay ipinamukha pa nito na dapat matuwa si Alex dahil na-promote lang siya dahil babae siya. Naglabas pa si Damian ng kung ano-anong dahilan tungkol sa pagiging mas mahirap daw ng buhay para sa mga lalaki ngayon kaya tuluyan nang napuno si Alex at diretsahan niyang ipinakita na si Damian mismo ang problema bago siya nag-resign sa harap nito. Kahit paalis na si Alex ay hindi pa rin tumigil si Damian sa pagsunod sa kanya habang ipinapakita na masyado raw itong sensitive at pilit pa rin gustong siya ang may huling salita. Dahil sobrang abala niya sa pang-iinsulto kay Alex at sa pilit na pagtanggal dito sa trabaho ay hindi niya napansin ang poste sa harap niya kaya malakas siyang bumangga at agad nawalan ng malay. Ilang sandali pa ay nagising si Damian sa tulong ng dalawang babaeng paramedic na nag-alok sa kanya ng gamot pero nagpanggap siyang ayos lang siya.
Habang pauwi ay may nakita siyang homeless man na may alagang kalapati at kakaibang tingin itong nagsabi na hindi na siya makakaalis doon. Pagdating niya sa office ay agad niyang napansin na kakaiba ang suot ng lahat at tila iba rin ang tingin nila sa kanya kahit hindi pa niya maintindihan ang nangyayari. May isang empleyado pang pamuna sa pananamit niya at nang subukan niyang magbiro ay naging bastos ang dating nito sa mga tao. Nang humingi siya kay Ruby ng ice pack ay pabalang lang siyang sinagot nito at pinagalitan pa dahil basta na lang siyang pumasok sa office ni Alex. Dahil akala ni Damian ay biro lang ang lahat ay ipinagmalaki pa niyang fired na si Alex pero maya-maya ay biglang dumating si Alex na mas confident na ngayon at mas maayos ang pananamit. Diretso pa itong umupo sa chair ni Damian kaya agad siyang nagreklamo at humingi ng apology pero dumating si Fred na simple lang ang suot at siya pa mismo ang nag-abot ng kape kay Alex bago hilahin si Damian palayo. Habang palihim na natatawa si Ruby ay ipinaalala ni Fred kay Damian na baka stress lang siya matapos ma-promote bilang male creative director. Tuluyang nataranta si Damian habang umiikot sa office dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari sa paligid niya. Ang dating receptionist nilang si Felicity ay isa ng CEO habang puro lalaki na ang mga secretary at mga lalaking naka-underwear naman ang laman ng advertisement sa paligid. Dahil sa sobrang gulat ay dali-daling umalis si Damian sa building at sumubok mag-taxi pero tumanggi ang babaeng driver at binato pa siya ng masamang komento. Habang naglalakad siya sa kalsada ay napansin niyang ang mga lalaki ngayon ang may dalang mga baby at groceries habang puro lalaki rin ang nasa advertisement sa buong lugar. Pag-uwi niya sa bahay ay mas lalo siyang nagulat dahil tila baligtad na rin ang mundo niya. May mga magazine para sa house husband sa mesa, healthy food sa ref, at mga libro na binago pati ang titles. Nang buksan niya ang TV ay nalaman niyang babae na rin pala ang Pope habang sa kalsada naman ay may grupong tinatawag na Mennonist na nagraralay para sa karapatan ng mga lalaki. Nang biglang tumalo ng isang pusa sa couch ay sobrang nagulat si Damian kaya dali-dali siyang pumunta sa bahay ng pamilya niya kung saan nadatnan niya ang mga pamangkin niyang nag-aayos ng buhok ng isa't isa habang nanonood ng TV ang nanay niya at kapatid niyang si Sunny. Pagkarinig niya sa malakas na utot ni Sunny ay agad siyang pumunta sa kusina at doon naman niya nadatnan ng tatay niyang nagluluto kaya lalo siyang nataranta hanggang sa napaiyak niya ito dahil sa kakaibang reaksyon niya. Pagkatapos noon ay bumalik siya sa kalsada at paulit-ulit niyang sinubukang ulitin ang aksidente para sana makabalik sa dating mundo pero walang nangyari. Habang nakaupo siya sa isang bench ay nilapitan siya ng lalaking may alagang kalapati na nagsabing galing din ito sa mundong pinamumunuan ng mga lalaki pero 9 na taon na raw itong naiipit doon. Ikinwento rin nito na may isa pang lalaking nakabalik sa dating mundo matapos mabawi ang posisyon ng kapangyarihan kaya naniwala si Damian na madali lang din niya iyong magagawa. Kinaumagahan ay nagising si Damian nakatabi ang pusa sa kama at nang maligo siya ay napansin niyang masyadong maikli ang shower dahil para talaga iyon sa mga babae. Habang nasa subway naman siya ay naranasan niyang dikitan ng isang babaeng pasahero na parang wala lang dito ang ginagawa nito. Samantala, si Alex naman ay may custody kay Charlie at may lalaking katulong na naghahanda ng breakfast para sa kanya habang binabasa niya sa dyaryo na pinapayagan na raw sa wakas ng Saudi Arabia ang mga lalaki na mag-drive. Pagdating ni Damian sa office ay nilapitan niya si Felicity at sinubukan ulit itong landiin pero hindi man lang siya nakilala nito at agad pa siyang pinagalitan bago pinalabas. Sa creative meeting naman ay ipinaliwanag ni Alex na gusto ng Guinness na gumawa ng wine para sa mga lalaki kaya nagsimula silang magbigay ng ideas para sa advertisements. Puro offensive at stereotype tungkol sa mga lalaki ang mga sinasabi ng mga babae at ngayon lang iyon naranasan ni Damian. Nang subukan niyang pumalag ay ipinakita ni Alex na masyado siyang sensitive at ipinaliwanag pa na kailangan daw ng mga lalaki na ilabas ang init ng katawan nila para hindi maging aggressive. Binalaan din siya ni Alex na baka matanggal siya sa trabaho kapag ipinagpatuloy niya ang pagiging istorbo sa meeting. Kinagabihan ay nagpunta sina Alex at Felicity sa bar para uminom habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa Mennonist movement bago sila nakipag-flirt sa mas batang mga lalaki. Samantala, humingi naman ng advice si Damian kay Sunny tungkol sa kung paano mapapansin at rerespetuhin sa office kaya sinabi nitong kailangan niyang maging attractive at nangakong tutulungan siya. Kinabukasan ay isinama siya ni Chris sa shopping habang si Sunny naman ang tagabuhat ng mga pinamili nila. Ipinaliwanag ni Chris na kapag hindi ka raw maayos tingnan ay walang papansin sa iyo pero kapag sobra naman ang ganda mo ay hindi ka seseryosohin kaya kailangan mahanap niya ang tamang balance. Pinilit din siya nitong bumili ng espesyal na underwear para mas mapansin ang katawan niya. Pagdating nila sa salon ay pumayag si Damian na tanggalin ang buhok sa buong katawan niya pero tumanggi siya sa ibang procedure. Kinulayan din ang buhok niya para mawala ang puti at nilagyan ng curls para mas cute ang dating niya.
Sa mga sumunod na araw ay maaga nang gumigising si Damian tuwing 5 AM para mag-exercise, kumakain ng healthy food, gumagamit ng beauty masks, at mas inaalagaan na ang sarili niya. Dahil dito ay napapansin na siya ng mga babae sa kalsada at minsan ay tinatawag pa siya ng kung ano-ano. Pagbalik niya sa office ay maging si Alex ay napuri ang bagong itsura niya at nang subukan niyang landiin ulit si Felicity ay sakalang ito naging effective. Dahil naging successful ang paglapit ni Damian kay Felicity ay isinama siya nito sa isang business lunch kasama ang bagong lalaking CEO ng Guinness. Habang kumakain ay napansin ni Damian na malalaking servings ng karne ang kinakain ng mga babae habang pinipilit naman niyang salad lang ang orderin para mapanatili ang itsura niya. Sa gitna ng usapan ay ipinaalam ng CEO na balak nilang humanap ng bagong advertising company dahil kulang daw sa experience sa male market ang kumpanya ni Alex. Susubukan sanang sumagot ni Damian pero agad siyang pinatigil ni Alex at ipinakita nito na hindi naman talaga kwalipikado ang lalaki para maging CEO dahil kumuha lang daw ng lalaking pinuno ang Guinness para maibsan ang issue matapos silang masangkot sa harassment lawsuit. Ipinakita rin ni Alex na naiintindihan niya raw kung gaano kahirap para sa isang lalaki ang mamuno kaya tuluyan niyang nakumbinsi ang CEO na ipagpatuloy ang partnership nila. Habang nag-uusap sila ay palihim namang hinahawakan ni Felicity ang hita ni Damian sa ilalim ng mesa. Pagkatapos ng lunch ay niyaya ni Felicity si Damian na mag-dinner sa bahay nito at agad naman siyang pumayag pero bago iyon ay dumiretso muna siya sa office ni Sunny para humingi ng advice kung tama bang gamitin ang paglapit sa boss para umangat sa career. Ipinaalala ni Sunny na mali at illegal iyon kaya hindi siya dapat pumayag. Pagkatapos noon ay nagpunta si Damian sa clinic para magpaayos ng katawan kaya hirap siyang maglakad pagkatapos ng procedure. Kinagabihan ay nadatnan niya si Felicity na robe lang ang suot habang naghihintay sa kanya sa bahay. Nagbiruan muna silang dalawa bago siya pinasuot ni Felicity ng costume at nauwi si Damian sa pagsusuot ng cowboy outfit habang sumasayaw at pilit ginagaya ang accent ng Southern cowboy para mapatawa ito. Kahit halatang napapahiya si Damian ay tuwang-tuwa naman si Felicity hanggang sa bigla na lang itong inatake sa puso at namatay. Sa funeral ay ikinwento ni Damian kay Fred ang nangyari pero imbes na mabigla ay natawa pa ito at ipinakita na hindi naman talaga nakakaangat sa trabaho ang pakikipaglapit sa boss dahil kung ganoon daw ay matagal nang nasa matataas na posisyon ang mga lalaki. Doon din nalaman ni Damian na marami na ring lalaki sa office ang naging malapit kay Felicity pero wala namang nangyari sa career nila. Nalaman din niya na magkakaroon ng party sa isang country house bilang pag-alala kay Felicity pero hindi siya invited. Maya-maya ay muli niyang nakausap ang lalaking may kalapati at kahit nakaka-depress itong kausap ay doon naman nakuha ni Damian ang lakas ng loob na huwag sumuko. Dahil dito ay nagtungo siya sa country house at nagulat nang makita na ang leader ng staff doon ay ang CEO ng Guinness mula sa dati niyang mundo. Ipinaalala ng lalaki na wala sa guest list si Damian pero nakumbinsi niya ito na panahon na para lumaban ulit ang mga lalaki. Kinagabihan ay nagulat si Alex nang makita si Damian na handang-handa para sa party at diretsahan nitong ipinakita na lalabanan siya nito para sa posisyon ng CEO kahit hindi naniniwala si Alex na kaya niya iyon. Habang nasa dinner ay todo landi si Damian kay Glenda na siyang chairwoman ng kumpanya at may kapangyarihang pumili kung sino ang papalit kay Felicity. Matapos niyang purihin si Glenda at ay pakitang magiging matalino at progressive na desisyon ang pagpili ng lalaking CEO ay tumugtog pa siya ng isang makulit na kanta sa piano kaya lalong humanga si Glenda at niyaya siya nitong magklubang habang sumama rin si Alex. Pagdating sa club ay tuloy-tuloy lang silang umiinom ng kung ano-anong drinks hanggang sa biglang bumagsak si Glenda kaya natakot si Damian na baka siya na naman ang dahilan pero nalasing lang pala ito. Dahil sa sobrang kalasinggan ay naging maayos rin sa wakas ang samahan ni na Alex at Damian habang pauwi sila. Pagdating nila sa bahay ay ginamit pa ni na Alex at Damian ang ulo ni Glenda para mabuksan ang pinto habang hirap na hirap nilang inyaakyat ito sa hagdan dahil sobrang lasing na nito. Kinabukasan ay pinatawag ng board ang mahahalagang empleyado para magbigay ng ideas tungkol sa future ng kumpanya. Naunang mag-presentation si Damian at nagsalita siya tungkol sa pagbabago at kahalagahan ng innovation bago niya tinapos ang speech sa pagpapakawala ng isang butterfly na damapo sa balikat ni Glenda. Habang nagpapatuloy ang meeting ay biglang nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Charlie matapos mabasag ang ipin nito at wala silang mahanap na dentist dahil weekend. Agad namang sinabi ni Damian na matutulungan niya ito dahil kilala niya ang pinakamagagaling na dentist sa London kaya tinawagan niya si Sunny kahit narinig ng lahat ang pang-aasar nito sa kanya. Sa huli ay pumayag pa rin si Sunny na tulungan si Charlie at isinama ni Alex si Damian dahil ayaw niyang maiwan itong mag-isa kasama si Glenda.
Habang bumibiyahe pabalik ng city ay sobrang bilis mag-drive ni Alex hanggang sa pumutok ang gulong ng sasakyan nila. Huminto sila sa gilid ng kalsada at si Alex mismo ang nagpalit ng gulong habang paulit-ulit siyang tinatawagan ng ex-husband niya. Doon ikinwento ni Alex na isa itong model na nagsinungaling noon para mabuntis siya at mapilitan itong manatili sa relasyon. Habang tuloy-tuloy si Alex sa pagrereklamo tungkol sa mga lalaki at sa paniniwalang deserve niya ang posisyon ng CEO ay biglang naisip ni Damian kung gaano kasama ang dating ng mga sinasabi niya noon sa dati niyang mundo. Pagkatapos maalagan ni Sonny si Charlie ay nagpasalamat si Alex kay Damian at napagdesisyonan nilang umuwi na lang dahil gabi na para bumalik sa meeting. Pero maya-maya ay bumalik pa rin si Alex sa country house at nagulat nang makita niyang nauna nang makarating doon si Damian. Nauwi sa pagtatalo ang dalawa pero habang tumatagal ay pareho nilang naramdaman ang excitement sa tensyon sa pagitan nila kaya naging mas malapit sila sa isa't isa habang pareho nilang gustong mangibabaw sa sitwasyon. Kinaumagahan ay maagang nagising si Damian at sinubukang umalis ng palihim pero nagulat siyang gising na rin pala si Alex at sinusubukan ding umalis nang hindi nagpapalem. Pareho nilang inamin na nag-enjoy sila sa nangyari dahil para raw silang nakakita ng taong sobrang kapareho nila. Wala rin sa kanilang naghahanap ng seryosong relasyon pero namangha sila sa dami ng pagkakapareho nila kaya napagtanto ni Damian na iyon na ang pinakamahabang oras na nakipag-usap siya ng totoo sa isang babae. Habang masaya pa silang magkasama kinaumagahan ay biglang nakatanggap ng tawag si Alex na nagpapatunay na siya na ang bagong CEO agad nagalit si Damian dahil hindi naman daw ito nag-presentation kaya nagsimula siyang mag-rant tungkol sa sistemang nakabase lang sa gender. Dahil napagod na si Alex sa ugali niya ay agad niya itong tinanggal sa trabaho. Pagbalik ni Damian sa office ay niyakap siya ni Fred at ng ibang lalaki habang nagpapalam ng maayos. Naupo na lang siya sa labas kasama ang lalaking may kalapati habang may dalawang ibon na damapo pa sa ulo niya. Samantala, si Alex naman ay sinalubong ng engranding party bilang bagong CEO kinagabihan ay tinanggal ni Damian ang mga ibon bago pumunta sa bahay ng pamilya niya kung saan tinulungan siya ni Chris na linisin ang dumi ng mga kalapati habang may binabalak itong paraan para matulungan siya. Kinabukasan ay nakipagkita sila sa isang abogado na nagsabing may daya ang naging proseso sa pagpili ng bagong CEO at mali rin ang pagtanggal kay Damian sa trabaho kaya posible pa niyang mabawi ang posisyon niya. Kahit binalaan sila ng abogado na maaaring maging magulo ang laban ay buo na ang desisyon ni Damian na ituloy ito. Dahil gusto nang lumaban ni Damian para mabawi ang trabaho niya ay humingi ng ebidensya ang abogado laban sa mga boss nito. Nang malaman ng kumpanya na may demanda laban sa kanila ay agad nagalit si Glenda at ipinakita nitong iyon daw ang dahilan kung bakit ayaw nilang kumuha ng mga lalaking empleyado. Mas lalo pang sumama ang loob nito nang malaman niyang naging malapit sina Alex at Damian. Habang tumatagal ay nagsimula ng mawala ng malalaking clients ang kumpanya at kumalat pa ang balitang baka may iba pang sumunod. Pero kahit ganoon ay hindi pa rin ginagamit ng mga abogado ang sikreto ni na Alex at Damian kaya naguluhan si Alex at agad nitong pinuntahan si Damian para malaman kung bakit hindi nito ginagamit ang nangyari sa pagitan nila laban sa kanya. Ang tanging sagot lang ni Damian ay hindi rin niya alam. Habang nag-uusap sila ay nakatanggap ng tawag si Alex mula kay Glenda na nagsasabing si Damian na ang bagong CEO pero imbes na matuwa ay biglang nataranta si Damian at ipinakita niyang hindi pa siya handang bumalik sa dati niyang mundo. Habang sumisigaw siya sa langit na ayaw pa niyang bumalik ay nadulas siya sa basang lupa at malakas na tumama ang ulo niya. Pagkagising ni Damian ay bumalik na pala siya sa tunay niyang mundo kaya agad siyang tumakbo papunta sa office at niyakap si Felicity dahil masaya siyang buhay pa ito. Pagkatapos noon ay sinabi niya kay Ruby na deserve nito ang promotion at aasikasuhin niya iyon mamaya dahil mas importante muna na mahanap niya si Alex. Nang yayain siya ni Fred na tingnan ang mga models para sa campaign ay tumanggi si Damian at ipinakita niyang dapat mahiya si Fred sa ginagawa nito. Maya-maya ay ibinigay ni Ruby ang address ni Alex at bago umalis si Damian ay humingi siya ng tawad sa lahat ng tao sa office kabilang na ang cleaning lady na si Glenda. Pagdating niya sa bahay ni Alex ay napansin niyang doon pala nakatira ang pusa na nakita niya noon. Binuksan ni Charlie ang pinto pero agad din itong nagsara nang makilala si Damian. Sumunod namang lumabas si Alex pero isinara rin nito ang pinto sa mukha niya. Dahil dito ay nagsimula si Damian na humingi ng tawad at ipinakita niyang talagang naiintindihan na niya ang galing ng campaign ideas ni Alex dahil kabisado pa niya ang mga ito. Unti-unting lamambat ang loob ni Alex at nagbigay ito ng ilang kondisyon habang agad namang pumayag si Damian sa lahat kaya tuluyan siyang pinabalik ni Alex. Makalipas ang ilang buwan ay naging sobrang successful ng Guinness campaign at patuloy na tumaas ang sales ng kumpanya.
Dahil dito ay nanalo pa si Alex ng award at napasama sa isang magazine habang si Fred naman ay napunta sa kabilang mundo kasama ang lalaking may kalapati.